Anak ng Kadiliman, ang pagbangon ng liwanag, Part 2. Makalipas ang 14 na taon mula nang lamunin ng kadiliman ang baryo ng San Elias, wala nang makakakita sa lugar sa kahit anong mapa. Hindi ito pinuntahan ng media, walang rescue team, walang saksi, para bang binura ito ng mismong kalikasan. Ngunit sa mga kwento ng matatanda, sa mga bulong-bulungan tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, palaging may paalala, huwag kang lalapit sa kagubatan kung may pulang mata na nakasilip sa dilim. Habang lumalalim ang gabi sa mga bayang malapit sa San Elias, may isang lugar sa bundok na hindi kayang pasukin ng anino, isang lumang kumbento sa Hilagang Luzon, tagwan ng mga lihim na hindi binabanggit ng simbahan. Doon nakatira si Lucia, isang batang babae na tila ordinaryo, ngunit sa kanyang panaginip ay paulit-ulit ang parehong bangungot, isang batang lalaki na umiiyak sa gitna ng apoy, isang balete na nababalutan ng itim na usok, at tinig na halos pabulong ngunit buo sa kanyang isip. Lucia, patawarin mo ako. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy, hanggang isang araw, dumating ang isang matandang babae na may pilat sa pisngi, si Aling Sabel. May dalang lumang aklat na tinatawag na Codex Tenebrae, isang kasulatan na hindi isinulat ng tao. Lumuhad siya sa harap ni Lucia at winika. Anak, panahon na. Hindi ka isang ulila. Isa kang tagapagmana, hindi ng kadiliman, kundi ng liwanag. Dito nabunyag ang lihim, si Lucia ay kakambal ni Elian, ipinanganak sila sa gitna ng isang ritual sa kagubatan, isang ritual na ginambala ng mga alagad ng Sanghaya, ang sinaunang tagapagtanggol ng liwanag laban sa mga nilalang ng gabi. Ang sanggol na si Elian ay naiwang kasama ng Supremo, ngunit si Lucia ay nailigtas, at itinago ng mga monghe. Doon siya lumaki, walang alam sa kanyang pinagmulan. Ngunit ngayong ang balanse ng mundo ay muling nasisira, at si Elian ay nagtatatag ng isang kahariang binubuo ng mga tagabiyak ng kaluluwa, mga tagalagas ng laman, at mga nilalang na isinumpa ng langit. Kailangan ng magising ang ikalawang anak ng kadiliman, ang anak ng liwanag. Mula sa mga lihim na silid ng kumbento, sinanay si Lucia, sa panalangin na may kapangyarihan, sa pakikipaglaban gamit ang baston ng liwanag, at sa sining ng paglinis ng anino, isang kakayahang hindi lang pumatay, kundi magpalaya ng kaluluwang bihag ng dilim. Sa kabilang dako, si Elian ay patuloy na ginagabayan ng kanyang ama, ang Supremo, ngunit sa kabila ng tagumpay, siya'y hindi mapakali. Gabi-gabi, bumabalik ang alaala ng mga mata ni Aling Rosa, hindi takot, kundi awa ang nakita niya roon, awa para sa batang lalaking hindi minahal, hindi tinanggap. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng dambuhalang punong balete, bigla siyang nagsalita. Ama, hindi ba't dapat ako'y masaya na? Sumagot ang tinig mula sa dilim. Ang layunin mo ay hindi kasiyahan, kundi hustisya, walang kapatawaran sa mga gumawa ng kasalanan sa iyo. Ngunit nagsimulang gamulo ang isip ni Elian, dahil sa gitna ng lahat ng paghihiganti, tila may puwang na hindi mapuno, isang puwang na iniwan ng sanggol na minsang umiiyak sa ilalim ng ulan. At nang dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, mula sa bundok ay bumaba si Lucia. Nakasuot ng puting balabal, may baston na tila binubuo ng liwanag at abo, at sa leeg niya'y nakasabit ang kalahati ng kwintas ni Elian, ang kapiraso ng pagkataong hindi kailanman nawala. Sa gilid ng dating baryo ng San Elias, muling nagtagpo ang dalawang nilalang na isinilang sa parehong gabi, ngunit pinalaki ng magkaibang mundo. Lucia, wika ni Elian, hindi mo ako maiintindihan. Kakambal kita, sagot ni Lucia, lahat ng sakit mo, naramdaman ko rin, pero pinili kong magpatawad. Hindi pa man nagsisimula ang labanan, nangangatog na ang lupa, sa itaas ng langit, nagdidilim ang buwan. Ang mga alagad ng kadiliman ay lumilitaw, mula sa mga yungib, sa ilalim ng ilog, sa bituka ng kagubatan, handa silang magwasak. Ngunit sa likod ni Lucia ay dumating ang mga bantay ng Sanghaya, mga mandirigmang monghe na may panalangin sa kanilang espada. Sa unang pagkakataon, ang dalawang mundo ay magbabanggaan hindi para magwasak, kundi para magdesisyon. Hanggang kailan ba natin isusumpa ang ating pinagmulan? At kailan natin sisimulang piliin ang liwanag, kahit tayo ay isinilang sa dilim?